Dito muna tayo sa gitna ng nagbabagang arena kung saan ang kompetisyon ay formal nang naging isang madugong tapatan na yayanig sa buong kaharian. Literal na napatigil ang hininga ng lahat sa tindi ng hilakbot. Sabi ni Lancelot Dulac sa kanyang isip habang nanginginig ang boses sa gulat, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Kailangan silang pigilan, pero walang paraan para magawa yan nang hindi tayo nasasaktan. Yanig ang buong paligid sa bawat salpukan ng kanilang mga espada. Ang ating bida na si John Eugene at si Jung Dirt ay kasalukuyang nagpapalitan ng mga nakamamatay na taga at saksak. Napansin ni Lancelot ang nakakangilabot na katotohanan, malinaw na bawat isa sa kanila ay naglalayong pumatay. Sa gitna ng bakbakan, mabilis na kumakalibrate ang utak ng ating bida, hindi ko maramdaman ang enerhiya ng sorcery na ginamit ng patay na paladin. Gayunpaman, si Jung Dirt ay mas malakas pa kaysa sa namatay na si Ode. Isa pa rin siyang mapanganib na kalaban sa kabila ng lahat ng progreso na nagawa ko, napakalupit na pag-analisa mula sa ating bida. Sa isang pikit mata, isang mabilis na saksak ang pinakawalan ni Jung Dirt direkta sa mukha ni Eugene. Literal na umiwas ang ating bida, ngunit tinamaan at napaso pa rin ang kanyang buhok mula sa dambuhalang puwersa ng divine power. Daing ni Eugene sa kanyang isip habang nararamdaman ang hapdi, ang divine power na ito ay sadyang napakahirap asikasuhin. Nang asar si Jung Dirt habang nanlilisik ang mga mata, sayang naman. Pero sigurado na ako ngayon na ang iyong masamang mahika, nagulat ang ating bida sa tindi ng bintang. Sumigaw ang paladin sa tuktok ng kanyang mga baga habang muling umaatake, ang pumatay sa aking mga kasamahan. Ilabas mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan, ikaw na pagano. Ni-realize ni Eugene ang dambuhalang panganib, maaari na akong napatay doon kung gumamit siya ng sorcery. Mabubunyag ang aking pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon kung mananatili lang akong dumidepensa. Hindi na kailangang patagalin pa ito. Kung ganoon, dito na sumabog ang pinaka-unexpected na galaw ng ating bida. Tumingin si Eugene sa bangkay ni Sir Ode at mabilis na tumakbo patungo rito. Napasigaw si Jung Dirt sa gulat, hindi kita hahayaan. Walang silbi ang pagtakbo mo, John Eugene. Agad na hinabol ng paladin ang bida para tapusin ang laban. Ngunit bago pa man makatama ang sandata ni Dirt, literal na binuhat ni Eugene ang katawan ni Sir Ode at ginamit itong panangga sa atake ng paladin. Napakalupit na taktika, literal na napatigil ang mundo ni Jung Dirt. Napilitan siyang bawiin at itigil ang kanyang sariling atake para hindi madungisan o masira ang bangkay ng kanyang kasamahan. Yanig ang buong paligid sa tindi ng inis ng paladin habang napapamura, lintik. Napakabangis. Mukhang ang tuso at mabilis na pag-iisip ni Eugene ay muling bumasag sa plano ng mga paladin, habang ang buong arena ay saksi sa isang taktika na walang sino man ang nag-akalang gagawin ng isang marangal na kabalyero. Nanggigigil sa galit si Jung Dirt habang nakatingin sa ating bida na ginawang panangga ang bangkay ng kanyang kasamahan. Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga, ang lakas ng loob mong gamitin si Ode bilang panangga. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, sa isang pikit mata. Isang kamao ang mabilis pa sa kidlat na lumipad diretso sa mukha ni Jung Dirt. Literal na binalandre ni John Eugene ang kanyang lakas. Kahit na isagawa ni Jung Dirt na harangan ito gamit ang kanyang braso, ang tindi ng impact ay naging sanhi para literal na tumalsik ang kanyang helmet. Napadaing ang paladin habang napapaatras para kumuha ng distansya. Yanig ang buong paligid sa tindi ng presensya ng dalawa. Huminga ng malalim si Jung Dirt at sumigaw ng may halong pagkamuhi, mas masahol ka pa sa inakala ko. John Eugene. Paano mo nagawang dumihan ang karangalan ng isang patay na paladin? Ngunit ang ating bida, nanatiling malamig ang mga mata. Dahan-daang binunot ni Eugene ang isang kutsilyo mula sa kanyang likuran at itinaas ito sa hangin. Natigilan ang paladin sa tindi ng kaba, ihinto mo yan ngayon din. Pero walang inuurungan si John Eugene, walang pag-aalinlangan niyang isinaksak ang kutsilyo sa mismong katawan ni Sir Ode. Napakalupit na eksena, galit na sumigaw si Jung Dirt, plano mo bang? Pero biglang napatigil ang paladin at literal na nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat sa kanyang nakita. Iyan ay, mula sa hiniwa na bahagi ng katawan ni Sir Ode, dinukot ni Eugene ang isang kristal at itinaas ito ng napakataas para makita ng lahat ng tao sa buong arena. Bumasag ang boses ng ating bida sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, pakiusap, tingnan ninyo ito.
Ito ang kristal na nilunok ni Sir Ode bago niya ako labanan. Anong mangyayari kung ang isang paladin ay gagamit ng evil sorcery na tulad nito sa isang sagradong knight competition, Count Winslow? Literal na nag-freeze ang utak ng madla bago sumabog ang isang dambuhalang bulungan. Nabaliw na siya. Biniyak niya ang tiyan ng isang noble, sandali. Hindi ba yan ay isang half-demonic crystal? Iyan ang liwanag ng isang half-demonic crystal. Gumamit ang isang paladin ng kapangyarihan na mismong ang Kalar Central Church ay ipinagbabawal. Napakasama na pagano. Mukhang ang maskara ng kabanalan ng mga paladin ay formal nang nawasak sa harap ng buong mundo, habang ang ating bida na si Eugene ay nakatayo sa gitna ng ulan, hawak ang ebidensyang magpapabagsak sa kanilang karangalan. Matapos ilabas ni John Eugene ang ebidensya mula sa katawan ni Sir Ode, literal na napatulala si Jungdert sa tindi ng sakit at gulat. Bulong niya sa kanyang isip habang nanginginig ang boses. Ode, bakit mo? Bakit mo ginawa to? Yanig ang buong paligid nang tumayo ang pinakamataas na awtoridad ng lugar. Galit na tumayo si Count Winslow mula sa kanyang upuan at binitawan ang isang napakabigat na pahayag. Ang mga sorcery ay hindi pinahihintulutan sa mga knight competition. Sir Jungdert, ang paggamit ng isang bagay na katulad ng half-demonic crystal ay ipinagbabawal ng relihiyon. Nagbubunga ito ng exile, kahit saang pamilya pa sila nagmula. Napakalupit na hatol mula sa Count. At dahil dito, ang mga manunood na kanina lang ay naguguluhan ay tuluyan ang sumabog sa galit. Literal na nagwala ang crowd habang nagsisigawan, kayo ang mga tunay na pagano. Kayong lahat ay mga basura na walang pananampalataya o karangalan. Paano nyo pa nagagawang tawagin ang inyong mga sarili na mga paladin? Mga duwag. Humarap ang Count kay Jungdert nang may matinding panghihinayang, nakakadismaya. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Ngunit ang tuso at mapanganib na si Jungdert ay mabilis na gumawa ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Hinarap niya ang Count ng may pilit na dignidad, mahal na Panginoon, hindi ko alam kung bakit kinuha ni Sir Ode yan. Mukhang dapat itong imbestigahan ng Kalar Church at ng House Winslow. Siyempre, posible na kinuha ito ni Sir Ode ng kusa, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad na may isang masamang tao na sapilitang nagpakain ito sa kanya. Napakarami kasing mga pagano na sinusubukang korupsyonin ng mga paladin para yanigan ang simbahan, pagkatapos ng lahat. Napakakapal ng mukha, isang dambuhalang kasinungalingan sa harap ng publiko. Muling nagwala ang mga tao sa tindi ng inis, lumayas ka. Hindi ito lugar para sa inyong mga walang dangal na basura. Dito na binitawan ni Jungdert ang kanyang huling alas para mawakasan ang ating bida. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang itinuturo si Eugene, maaari kong isumpa sa aking buhay at karangalan na ang lalaking ito ay hindi tao. Pakiusap, hayaan niyo akong sugatan siya gamit ang espadang ito, ang Evil Destroyer, na ang mga paladin lang ang pinahihintulutang gumamit. Kung ang Evil Destroyer ay mag-react sa kanyang dugo, ibig sabihin niyan ay hindi tao si John Eugene. Napakabangis na hamon. Habang ang buong arena ay binalot ng isang nakabibinging tensyon, ang ating bida na si John Eugene ay nananatiling tahimik. Wala siyang sinasabi, habang ang kanyang mga mata ay malamig at seryosong nakatitig ng diretso kay Jungdert, tila binabasa ang bawat hibla ng kasamaang nagtatago sa likod ng banal na baluti. Mukhang ang labanang ito ay hindi na lang para sa tropeyo, kundi isang madugong patunayan kung sino ang tunay na halimaw sa mata ng Diyos at ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, literal na nayanig ang lupa sa tunog ng mga bakal na sapatos ng mga kabayong mabilis na dumarating sa loob ng arena. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan, nahanap ko na siya. Nariyan siya. Literal na napatigil at nagulat si Jungdert sa tindi ng presensya ng kanyang mga kasamahan. Agad siyang nilapitan ng isa sa mga dumarating, Sir Dert, nariyan lang pala kayo. Kailangan na nating umalis ng mabilisan. Napakalupit na revelasyon para sa isang paladin na kasalukuyang nasa gitna ng paghihiganti. Sumagot si Jungdert ng may halong pagkalito at galit, anong ibig ninyong sabihin? Paano ang mga reinforcement? Tingnan niyo ang nangyari kay Ode. Paano ako makakaalis ng ganito? Literal na napaatras sa gulat ang mga bagong dating nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang kasamahan. Nagulat ang pari, Sir Ode. Anong nangyari? Isang paladin naman ang sumagot ng may napakabigat na tono, Sir Dert, nakakalungkot man.
pero may mas seryosong bagay tayong dapat asikasuhin. Ang iba pang mga paladin na nasa track ang mission ay na-ambush. Yanig ang buong pagkatao ni Jungdirt sa narinig. Ano, sa pamamagitan nino? Tanong niya. Dito na binitawan ang impormasyong literal na magpapatayo ng balahibo ng sinumang makikinig. Wika ng paladin, inaasahan namin na mga undead ang may gawa, pero kasalukuyan pa namin itong iniimbestigahan. Nag-utos si Cardinal Kaler na hanapin kayo para asikasuhin ang misyon dahil kayo ang pinakamalapit sa lugar kung saan ito nangyari. Bumasag sa usapan ang boses ni Count Winslow nang may dambuhalang awtoridad. Ikinalulungkot ko ang mga hindi magandang pangyayari, ngunit isa sa inyo ay kailangang manatili rito. Kailangan nating imbestigahan ang usapin tungkol sa half-demonic crystal. Literal na napipi at nanahimik si Jungdirt sa tindi ng utos ng Count. Nagpresinta ang pari para malutas ang problema, ako na ang may iwan. Umalis na kayo, Sir Dirt. Bago lumisan, nag-iwan ang huling bili ng paladin, ang mga disipulo ni Demos at Ode ay narito pa rin. Pakiusap, alagaan niyo sila. Dito na hinarap ni Jungdirt ang ating bida na si John Eugene nang may nanlilisik na mga mata. Magkikita pa tayong muli, John Eugene. Banta niya habang sumasakay sa kanyang kabayo. Malamig at puno ng kumpiyansang sumagot ang ating bida, mangyayari yan. Maghihintay ako, napakabangis na tapatan. Matapos titigan ng may matinding puot ang ating bida habang isinusuot ang kanyang helmet, sumigaw si Jungdirt, "Tara na!" Sa isang pikit mata, mabilis na lumisan ang kanilang grupo mula sa arena, na nag-iiwan ng isang pangakong madugong tapatan sa pagitan ng sining ng espada at ng nagngangalit na pananampalataya. Matapos mabunyag ang maruming sikreto ng mga paladin, tumayo ang pinuno ng Winslow nang may dambuhalang awtoridad. Humarap si Count Winslow sa madla at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, isang nakakahiyang bagay ang nangyari. Gayunpaman, ang kabalyero na nagpatunay ng kanyang tapang at karangalan sa gitna ng lahat ay nakatayo rito. Inuutos ko, bilang Panginoon ng House Winslow. Napakalupit na deklarasyon. Ipinagpatuloy ng Count ang kanyang pagkilala sa ating bida, sumulat ng isang awit para sa kampyon na mas marangal kaysa sa kanino man. Batiin ang may-ari ng Twin Crown na nagpatunay na siya ay isang bayani. Yanig ang buong paligid sa hiyawan at pagbati ng mga tao. Uwa, ngunit sa gitna ng dambuhalang selebrasyon, ang ating bida na si Eugene ay nanatiling tahimik at may napakaseryosong mukha. Balikan muna natin ang sandali noong lihim na nag-uusap ang dalawang paladin sa dilim, kung saan ang isang nakakangilabot na plano ay binalangkas. Sa loob ng isang tagong silid, nagtanong si Sir Ode nang may pagtataka, bakit hindi tayo pinapayagang gumamit ng half-demonic crystal? Malamig na sumagot si Jungdirt habang inilalatag ang panganib, yan ang huling alas. Ang mga side effects ay nakakatakot din. Huwag mo itong kukunin. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan siya ng kahit isang gallows. Kapag dumating na ang mga reinforcement dito, kailangan nating ipakita sa mga tao ang ating paghuhukom sa kanya. Ang mga reinforcement ay darating para sa mismong rason na yan, talaga. Napakadumi ng taktika ng simbahan. Ngunit mas malupit ang mungkahi ni Sir Ode, maaari nating itanghal ang kanyang bangkay pagkatapos natin siyang patayin, Sir Dirt. Binitawan ni Jungdirt ang kanyang rason para sa kapangyarihan, may mga pagkakasunod-sunod ang mga bagay. Ito ang pinakamagandang solusyon na maiisip natin para sa kapakanan ng simbahan na kukuha ng kapangyarihan. Mayroong tamang proseso at konsiderasyon na kinakailangan kapag nanghuhuli ng isang halimaw sa gitna ng mga hangal na masa. Literal na napatigil at nanahimik si Sir Ode habang tumitingin sa malayo, tila tinatanggap ang madilim na katotohanan. Wika ni Sir Ode, nakuha ko ang inyong pananaw, Sir Dirt. Napakabangis. Mukhang ang Twin Crown ni Eugene ay nakuha sa gitna ng isang digmaan ng prinsipyo, habang ang anino ng due process ng mga paladin ay formal nang naglaho sa harap ng katotohanan. Mabilis na lumipat ang eksena sa gitna ng madilim na paglalakbay ng grupo ni Jungdirt, kung saan ang hangin ay mabigat sa pighati at ang puot ay dahan-daang nag-aalab sa ilalim ng ulan. Habang ang mga kabayo ay mabilis na naglalakbay palayo sa Winslow, hindi maalis sa isip ng paladin ang sinapit ng kanyang mga kasamahan. Sabi ni Jungdirt sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng determinasyon, tama lang na nag-alala ako noong magbigay siya ng sagot na ganoon. Ginawa niya talaga ito sa pagkakataong ito.
Naalala niya ang naging desisyon ni Sir Ode na gamitin ang ipinagbabawal na kristal. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang mas madilim at mas radikal na kaisipan ang formal na bumalot sa kanyang katwiran, ngunit, nagsisimula na akong mag-isip na baka kailangan niya pang kumuha ng mas marami. Napakalupit na pananaw. Para kay Jungdert, ang pagkatalo ni Ode ay kulang lang sa tindi ng sakripisyo. Yanig ang buong katwiran ng isang paladin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang nakakangilabot na monologo, ang mukha ng isang hukom ay hindi kailangang maging patas. Naniniwala siya na sa pagharap sa isang halimaw, ang katarungan ay hindi na usapin ng pagiging patas. Binitawan niya ang isang malupit na aral na natutunan niya sa gitna ng madugong arena, natututunan ko lang sa pamamagitan ng inyong mga kamatayan na kapag humaharap sa kasamaan, hindi ang paano, ang mahalaga, kundi ang huling resulta. Dito na sumabog ang pinakamabangis na deklarasyon ng digmaan. Binalot ng dambuhalang aura ang presensya ni Jungdert habang idinedeklara ang kanyang pinal na layunin, si John Eugene ay isang kaaway ng Kaler Church. Magdadala ako ng paghuhukom sa kanya, kahit nakapalit pa nito ang aking sariling buhay. Napakabangis. Ang puot ni Jungdert ay formal nang lumampas sa hangganan ng batas at relihiyon, habang ang anino ng paghihiganti ay dahan-daang lumalaki patungo sa ating bida na si John Eugene. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.